We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 199. Today, we are going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled Grace-Filled Expressions for Stronger Relationships, Part 5. Let's first commit this to the Lord. Tayo po ay manalangin. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. Thank you so much for this beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for the beautiful people who came here today to worship you. Also, thank you so very much for the people who are joining us via online. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people, and there is nothing in the world like this. For in your presence, there is fullness of joy, and the joy of the Lord is our strength. Thank you so much for this wonderful experience. We commit to you this time, even this learning time, and it is our heartfelt prayer that everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen and Amen. Atin pong ipagpapatuloy ang atin pong series patungkol sa grace-filled expressions for stronger relationships. Binabagtas po natin sa serye na ito ang mga pangkaraniwang ekspresyon na binibigkas po natin araw-araw as we relate with the people around us. Kung minsan, minamaliit natin ang halaga at ang timbang ng mga binibigkas nating salita. Gayong ang mga ito ay naglalaman at nag-re-release ng biyaya ng Diyos sa mga taong nakakausap po natin. Before we proceed, we need to have a very quick review. Dahil ito po ang ikalimang bahagi na ng atin pong pag-aaral, ang ibig sabihin na daanan po natin ang unang apat. Very quick. I am not going to explain them again because we already did. Pero magandang i-refresh natin ang ating mga alaala sa atin pong mga natutunan. First, diniscuss po natin part 1. We talked about a grace-filled expression of gratitude. And we do that whenever we say thank you. Maraming salamat po. Pag binibigkas natin ang mga salitang yan, anumang lingwahe ang piliin mo, ito ay nagre-release ng biyaya sa sino mang iyong nakakausap. Part 2, we discuss a grace-filled expression of appreciation. And we do that whenever we say, you are a blessing to me. I appreciate you. Ikaw ay pagpapala sa akin. Alam mo ba yan? Tinatanong mo at sinasabi sa iyong kausap. Alam mo ba na ikaw ay pagpapala sa akin? I appreciate you. Pagpapala po kayo sa pamilya namin. Pagpapala po kayo sa aming mag-asawa. Pagpapala kayo sa buhay ko. And every time you say these words, you are releasing grace into the lives of people we are conversing with. Part 3. Diniscuss po natin sa ikatlong bahagi a grace-filled expression of politeness and respect. We do that whenever we say, excuse me.
Maiksi lang ng mga salita pero naglalarawan ng respeto at paggalang. Excuse me po. Yan po'y salita na punong-puno ng biyaya. Walang anumang pagmamalaki, punong-puno ng pagpapakumbaba, hindi po brusko, hindi po magaspang, hindi po marahas. Punong-puno ng banayad na pakikipag-ugnayan at talastasan. Whenever we say, excuse me, or excuse me po. Number 4, sa ikaapat na bahagi ng ating talakayan, ay pinag-usapan naman po natin a grace-filled expression of admission of wrong and apology. And we do this whenever we say, I am sorry. Sa tuwing tayo po ay humihingi ng paumanihin sa anumang mga maaring pagkakamali na nape-perceive ng mga taong nakakausap po natin. Maybe we say the wrong word. Maybe we push the wrong button or we made the wrong turn. O baka masyadong mataas yung tono mo kaysa sa kakayahan niyang makinig. And whenever we say, I am sorry, we are conveying grace-filled expression of admission of wrong and apology. We need to move on. Today, part 5, we are going to talk about a grace-filled expression of care and concern. And we do this whenever we say, I am praying for you. Sa tuwing sinasabi natin sa ating kausap, alam mo ba, ipinapanalangin kita. I am praying for you. Ang mga salitang ito ay nagbabadya po ng grasya, biyaya sa sino mang ating kausap. Sinasabi natin, ipinapanalangin kita. Whenever we say, I am praying for you, it's more than words. It's a grace-filled expression of care and concern. It means we're not just thinking of someone, we're lifting them to the one who can truly help. It's a grace in action powered by faith. Kaya napakahalaga ng linyang ipinapanalangin kita. Lalo na po sa mga panahong na tiyempo na talagang kailangan mo ng panalangin. At ito'y mga salitang nagbabadya ng grasya. I want to share with you today the 3 impacts of saying, I am praying for you. Mga salitang merong impact sa buhay ng mga taong iyong makakausap. Kaya sa tuwing may pagkakataon ka, ay sabihin mo ito sa mga taong mahalaga sa iyo. O maging sa mga taong inaakala mo na nangangailangan ng panalangin. Bigkasin mo. I-release mo yung biyaya ng Diyos na nasa iyo sa mga salitang nagsasabi, ipinapanalangin kita. I am praying for you. Let's begin. Number 1, whenever we say, I am praying for you, number 1, it reflects Christ-like love and grace. Saying, I am praying for you is more than a kind praise, though it is. It is a kind praise. But it is more than saying a kind praise. It's a Christ-like expression of love and concern. It means you are lifting someone up to the one who can truly help, heal, and hold. In doing so, you are sharing their burden in love,
just as Christ carries ours. Tandaan natin mga kabiyaya, sa tuwing binibigkas natin ang linyang ipinapanalangin kita, tinutulungan natin ang kabiyaya o kapatid, kamag-anak, kaibigan o kakilala sa pasaning kanyang dinadala. At ito'y makadiyos at ito'y puno ng biyaya, sapagkat tulad ng ginawa ni Kristo na pinasan niya ang mga pasanin ng ating buhay, mga tao sa paligid natin nangangailangan din ng katuwang, na maaaring kailangan nilang ng katuwang sa mga pasanin kanilang pinapasan. Mga problema sa pamilya, problema ng mag-asawa, problema sa ekonomiya, pananalapi, hanap buhay man o negosyo. So wag nating ipagkait ang linya na magbibigay ng grasya sa panahong kailangan po nila ito. Galatians chapter 6 verse 2, the Apostle Paul writes, "Carry each other's burdens, and in this way you fulfill the law of Christ." How do you fulfill the law of Christ? By carrying each other's burdens. The Apostle Paul said, in this way, you fulfill the law of Christ. Ano po ba ang tinutukoy sa Bibliang the law of Christ? Pinaliwanag ng Panginoong Hesukristo. John chapter 13 verse 34. Jesus said, "A new command I give you. Love one another. As I have loved you, so you must love one another." Hindi po ito suggestion. Ito po'y command. Love one another. This is the new command, and Jesus said, "I give you a new command. Love one another." This is the law of Christ. When you tell someone you're praying for them and truly mean it, you reflect Christ's heart. It's an act of grace that says, "I'm standing with you before God on this battle." Hindi ka nag-iisa, kapatid. Kasama mo kung nakatayo sa laban mong ito. Sasamahan kita. Sasama ako sa panalangin. Itataas kita sa harapan ng Panginoon na ikaw ay manatiling matatag. Makayanan mo mga pagsubok na yan. Malampasan mo ang mga ito. Dahil tandaan mo, kabiyaya, anuman ang iyong pinagdadaanan, dakila ang biyaya ng Diyos. Remember, grace is greater than all. Everybody shout, grace is greater than all. Grace is greater than all. Come on, say it out loud. Grace is greater than all. Louder than that. Grace is greater than all. Do you believe that? Of course we do. And we were even taught in this community that whenever we face great mountains of life, what do? We shout, "Grace, grace to win." Again, we shout, Grace, grace to again, we shout, grace, grace to win. grace, grace to win. Zechariah chapter 4 verse 7. Hindi tayo dapat maduwag. Hindi tayo mapanghinaan ng loob, masiraan ng loob o masiraan ng bait. Ano mang mga pagsubok ang maaari nating harapin sa buhay na ito, walang hindi kaya ng grasya ng Panginoon. Kaya sa tuwing sinasabi mo sa kabiyaya, ipinapanalangin kita sa pinagdadaanan mo ngayon, na balitaan ko mayroong kang problema,
Nabalitaan ko nasa ospital ang mahal mo sa buhay. Kabiyaya, kasama mo ako, nananalangin para sa kanya. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, give Him praise. Mahalaga po ba ang panalangin? Napakahalaga ng panalangin. Ang manalangin mag-isa, ang manalangin para sa iba, manalangin kasama ang iba. Huwag pabayaan ang pananalangin. Sapagkat sabi sa Biblia, manalangin palagi. Philippians chapter 1, verse 3 to 4. The Apostle Paul writes, I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy. Mga kabiyaya, kaparehas sa damdamin ang dapat mayroon tayo, na puno tayo ng kagalakan na ipanalangin ang ating mga kapatiran. Can you say amen? Colossians chapter 1 verse 9. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you and asking God to fill you with the knowledge of His will through all spiritual wisdom and understanding. Mga kabiyaya, super ang halaga ng pananalangin. We cannot understate the importance of prayer. Pray. Pray always. Pray without ceasing. Can you say amen? Amen. Number one, whenever we say, I am praying for you, it reflects Christ's love and grace. Number two, whenever we say, I am praying for you, it strengthens and uplifts the soul. Saying, I am praying for you, breathes strength into weary hearts. It reminds them that they are not alone, that someone is standing with them in faith, and that God's grace is actively at work even when they feel weak or overwhelmed. May mga panahon kung magiging totoo lang tayo, parang napakabigat ng mga pinagdadaanan po natin. Bakit dumating sa akin ito? Bakit ganito kabigat? Bakit ngayon? Mga pasaning pakiramdam natin na parang hindi sapat ang lakas na mayroon tayo at na-overwhelm tayo sa mga pagsubok na pinagdadaanan. Ang linya na nagsasabi, kabiyaya o kapatid, ipinapanalangin kita, ay nagpapagaang ng pasanin, nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng sigla. Parang hangin sa ilalim ng iyong pakpak na pwede ka pang lumipad ng tuloy-tuloy as mas mataas kaysa sa lipad na meron ka ngayon. Dahil tandaan, ang tunay na lakas ay nanggagaling sa Panginoon. Pero ang lakas na bigay ng Panginoon ay pinapadaan niya sa pamagitan ng mga kabiyaya na may pagmamahal sa mga kapwa kabiyaya para sabihin, hindi ka nag-iisa. Kasama mo kami na nanalangin sa laban na ito. Can you say amen? Amen. In Luke chapter 22, even before Peter denied Jesus, he was already interceding on his behalf. Bago pa bumagsak si Peter,
bago niya pa ipinagkaila ang Panginoon, ang sabi niya, hindi ko siya nakikilala. Ipinag-pray na po agad-agad ni Jesus si Peter. At ito po'y napakahalaga sapagkat ginampanan ni Jesus ang kanyang gawain bilang intercessor, not only for his disciples and Peter in particular, but also for us all. Now look at the scripture. Luke chapter 22 verse 32. But I have prayed for you. Jesus was talking to Simon Peter. I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. Kailan ito binigkas ng Panginoon? Sa panahon na may pinagdadaanan si Pedro. Alam ng Panginoon may mga pinagdadaanan po tayo. Hindi po yan lingid sa kanyang kaalaman. Alam ng Diyos ang ating mga pagluha, ang ating mga pag-iyak, ang ating mga pagtahimik, ang mga magdamag na tila nagiging mailap ang tulog at pilit nating pinapagod ang ating sarili para makaidlip man lang at makatulog sa bigat ng mga bayarin, sa bigat ng mga alalahanin, sa bigat ng mga problema. Ang linya na nagsasabi, kapatid, ipinapanalangin kita, ay linya na nagre-release ng grasya ng Diyos na pagkatapos ng pagsubok, alam mo, hindi ka nag-iisa. Sinamahan ka ng Panginoon at sinamahan ka ng mga kapatid mo sa Panginoon sa pananalangin. Amen. Again, look at the verse, Luke 22:32. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And it did not fail. Why? Jesus prayed for Simon. Beautiful, isn't it? Jesus knew Peter would fall, yet he prayed ahead of time for his faith to remain. That prayer did not prevent the fall, but it guaranteed his comeback. In the same way, Jesus prays for us not to avoid all failure, but to rise again in grace. Ang mga panalangin ay hindi para makaiwas sa mga pagsubok, dahil tiyak may pagsubok. Dahil sinabi mismo ng Panginoon, in the world you shall have tribulation, afflictions, problems, and trials. But be of good cheer, Jesus said, I have overcome the world. Hindi po tayo makakaiwas sa mga pagdadaanan sa buhay. Pero salamat kung tayo bahagi ng isang komunidad na marunong manalangin. Marunong kantiin ang langit upang bumagsak ang grasya sa mga nangangailangan nito. Those people in the community of grace who knew how to touch heaven and change the earth. Kailangan natin ng mga kapatid at kabiyayang tulad nito, na mga taong maaasahan, na titiklop ang kamay, titiklop ang tuhod, at magsasabing, nananalangin kami para sa iyo. Hindi po para makaiwas sa problema, kundi pagkatapos ng problema, makakatayo pa rin tayong buong buo sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah. John 17 records the longest high priestly prayer of Jesus. He prayed for his disciples, and he also prayed for us, future disciples, learners
and believers of Jesus. John 17:20. My prayer is not for them alone. Them referring to his disciples. I pray also for those in the future. For those who will believe in me through their message. Referring to the future believers. Is it so amazing to think hindi pa natin nakikilala ang Panginoon? Hindi pa man lang tayo na ipapanganak, ipinanalangin na tayo ng ating Panginoon. Woo! Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Paanong mabibigo ang panalangin na ito? Si Jesus mismong nanalangin sa kanyang Ama, I pray also for those who will believe in me through their message. Wala pang crusade, wala pang Bible study, wala pang conference, wala pang convention, wala pang invitation. Ipinanalangin ka na ng Panginoon. Kaya hindi ka tsamba. Kasama ka sa plano ng Diyos. Kasama ka sa magandang layunin ng Diyos. Amazing! Amazing! That is why there is no other word for grace but amazing. Everybody shout, amazing grace. Amazing grace. One more time, amazing grace. Amazing grace. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Ang ating dakilang intercessor, ipinag-pray na tayo. Kaya nang dumating sa ating pandinig ang mabuting balita, naging napakagaang sa atin natanggapin ito sapagat ibinabad na po tayo sa panalangin. Ganon din ang mga susunod na maniniwala sa inyong pagbabahagi, sa inyong pagtuturo, sa inyong pangangaral, magaang na magaang sapagat hindi ito gawa ng tao, gawa ito ng Panginoon. In Hebrews 7, Jesus' intercessory prayer did not end in John 17. It continues in heaven even to this day. Listen up and let me explain it. John 17 records the longest intercessory prayer of Jesus, but it did not stop there. When Jesus died, He was buried and rose from the dead. He ascended to heaven. And the Bible says in heaven, He continuously praying for us. I'll show you the verse. Hebrews 7:25. Therefore, He is able to save completely those who come to God through Him, referring to us. We are the ones referred in this verse who came to God through the Lord Jesus. Because there is no other way you can come to God, only through Jesus. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Si Jesus lang ang daan, walang ibang daan. Hindi po religion ang daan. Hindi po pastor, obispo, o sino mang leader ng religion. Si Jesus lang ang tamang daan. Siya lang ang daan, siya lang ang pintuan, siya lang ang kaligtasan, walang ibang pangalan, ibinigay sa silong ng langit, sukat ikaligtas ng tao, maliban sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Now look at the verse again, Hebrews 7:25. Therefore, He, referring to Christ, He is able to save completely those who come to God through Him,
And he tells us the reason why. Now look at the scripture. You can see this on your screen. He tells us the reason why he can completely, and he is able to completely save us. Why? Because he always lives, present tense, to intercede for them. Minsan lang namatay si Jesus at siya'y muling nabuhay at buhay magpakailan-kailan pa man. Give him praise, give him praise. He lives. He always lives. Shout amen. He lives, he lives. Christ Jesus lives today. You ask me how I know he lives. He lives within my heart. Can you say amen? Look at the last line of that powerful verse. He always lives to intercede, to pray, to intercede for them. Sino yung tinutukoy na them? Those who come to God through Jesus Christ. Referring to us. Kaya sigurado ako, makakarating tayo sa buhay na walang hanggan. Give him praise. Get excited, church. Amen. Siguradong makakarating ka sapagkat ang nananalangin sa iyo ay mismo ang dakilang tagapamagitan sa Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Our great high priest in the heavens, interceding for us, and he cannot fail. So be sure you will not fail. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Jesus doesn't just save us. He continually prays for us. His intercession is our constant assurance that we are never forgotten, never forsaken, and always upheld by grace. Amazing grace. Number 2, whenever you say, I am praying for you, it strengthens and uplifts the soul. Number 3, whenever you say, I'm praying for you, it releases God's power into their situation. Kapag sinabi mo, kapatid, pinagpe-pray kita, nire-release mo ang kapangyarihan ng Diyos sa sitwasyon ng kapatid mo, ng kabiyaya mo. Ang imposible ay nagiging posible dahil sa Diyos, walang imposible. Saying, I'm praying for you, invites God's power to move beyond what we can do. Grace begins to work, and heaven touches earth in response to heartfelt prayer. Hindi lang una kikinig ang Diyos, nagre-respond ang Diyos sa iyong panalangin. James chapter 5 verse 16, the prayer of a righteous man, what kind of man? A righteous man is powerful and effective. Righteous, not because of your own works, but righteous through the finished work of Jesus. Wala tayong sariling katuwiran. Ang ating katuwiran ay kaloob lamang sa atin. Nang tayo sumampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo, tayo naging matuwid. 2 Corinthians 5:21, He who knew no sin became sin, that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Wala tayong sariling katuwiran. Ang ating katuwiran mismo ay ang ating Panginoong Hesukristo. 1 Corinthians chapter 1 verse 30, He is our righteousness.
At dahil matuwid tayo sa harapan ng Diyos, pinakikinggan tayo ng Diyos dahil tayo'y na kay Kristo. Ang susi ay si Kristo. Kapag ikaw ay na kay Kristo, meron kang access to God. Because God's beloved Son is in you. And because you are in Christ, you can come boldly to the throne of grace and receive mercy and grace in time of need. Can you say amen? We don't just pray. We pray a different kind of prayer. Hindi na katulad ng nakasanayan po nating panalangin nang hindi pa natin nauunawaan ang grasya ng Diyos. Panalangin nililimos natin at ipinakikiusap natin na tayo'y kaawaan ng Diyos, na tayo'y bigyan ng grasya ng Diyos. Lumipas na mga panahong yon. Ngayon alam na nating tumayo sa biyaya ng Diyos at ideklara ang binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa mga anak ng Diyos. Pinagpala, pinaburan, malusog, malakas, masigla. Kung ikaw ay may sakit, pinagaling ka na ng Panginoon. Kung ikaw ay may pangangailangan, kinatagpo na ng Panginoon ang iyong mga pangangailangan. Shout amen! We know not only how to pray a different kind of prayer, furthermore, we now know how to pray the new covenant prayer. Nais ko lang po ipaalala sa inyo mga kabiyaya. Ang new covenant is a covenant between God and His Son. The old covenant is a covenant between God and the people. At ang tao ay bigo para tuparin ang kasunduan ng tipan niya sa Diyos, kaya ipinasok ng Diyos ang sacrificial system under the old covenant. Na sa tuwing mabibigo ang tao, mayroong tupa na walang kapintasan ang iaalay sa ibabaw ng dambana, pantakip sa kakulangan ng tao upang mapanatili ang kasunduan. Ang bagong kasunduan ay hindi po kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ang bagong kasunduan ay kasunduan ng Diyos sa kanyang anak. At napagkasunduan nila ang sino mang na kay Kristo sa makatid bagay ang kanyang anak ay pinatawad na, pinagpala, pinagaling, pinaburan, pinaunlad, sapagat ang mga ito ay binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Shout amen. Hindi maaring singilin ng Diyos ang sino man na tumanggap na ng bayad sa tinapos na gawa ni Kristo. Bayad ka na. At tatanungin ko kayo ng paulit-ulit, paano mong babayaran ang bayad na? Paano mong dadagdagan ang kompleto na? At paano mong tatapusin ang tapos na? Sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus, tinapos na, kinompleto na, binayaran na, at marunong kang tumayo sa tayo ng pananampalataya. Pagtayo ng panalangin, alam mo, hindi mo nililimos ang biyayang ibinigay na sa iyo ng Panginoon. Hindi mo ipinapakiusap ang pagpapalang iginawad na ng Diyos sa iyo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. Ephesians chapter 1, verse 3. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. When you pray for someone, you invite God's intervention. Prayer becomes a channel through which His healing, strength, and guidance can flow into their lives. Powerful, isn't it?
You invite God to intervene. Sinasabi ng iyong panalangin, Lord, pakialaman mo ang aming problema. Lord, pakialaman mo ang aming pangangailangan. We invite you to intervene in this situation. That is the power of prayer. Can you say amen? Prayer opens the door for heaven's resources to touch earthly needs. Not by our power, but through His grace. Can you say amen? God doesn't just hear prayers, He responds. Think of the church praying for Peter in Acts chapter 12 verse 5. While he was in prison, believers were interceding for him. In response, in verse 7, God sent an angel, broke the chains, and opened the prison doors. Their prayers invited divine intervention. Mga kabiyaya, that is the power of prayer. I'll show you the verse. Acts chapter 12 verse 5. So Peter was kept in prison. But the church, what was the church doing? But the church was earnestly praying to God for him. Who's him? Peter. The church was earnestly interceding and praying for Peter. What happened? Look at verse 7. Suddenly, an angel of the Lord appeared in a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. Quick, get up, he said, and the chains fell off Peter's wrist. Alam nyo, sa tuwing binabasa kong storya na ito, laging naalala ko yung sinasabi ng mga tao, napakalaking milagro. Nagpadala ang Diyos ng anghel upang iligtas si Pedro sa tiyak na kamatayan. Pero meron pa pong mas malaking milagro kaysa pagdating ng anghel. Nakita ko sa storya na ito ang mas malaking milagro. Si Pedro ay nakatulog at kailangan pang gisingin ng anghel. Bakit? May mga tao po na pag may problema, hindi na makatulog. Kapag nakakatulog ka pa sa gitna ng problema, sa gitna ng mga bayarin, sa gitna ng mga pagsubok, ibig sabihin, gumagana ang biyaya ng Diyos. Gumagana ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Shout amen. Come on, sleep pa more. Sleep pa more. Sleep. Huwag lang kayong matulog sa church. Pero pag nasa bahay kayo, matulog. Mahimbing kang matulog. Sapagat alam mo, nakikialam ang Diyos sa buhay mo. Alam mo, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Alam mo, hindi ka magkukulang. Alam mo, may malasakit sa sayo. Dahil ang sabi sa Biblia, kung ang mga ibong lumilipad ay pinapakain ng amang sumasalangit. Mas mahalaga tayo sa ibon, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sleep more. Sapagat alam mo na mga bulaklak ng parang ay nagsusuot ng kanyang magandang bulaklak. At ang sabi ni Jesus, si Solomon sa kanyang buong karangyaan ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng mga bulaklak na ito. Hindi niya pinababayaan ang mga bulaklak, lalo na ikaw na anak ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Amen!
Kaya ako'y naniniwala, kapag ka ikaw ay nakakatulog pa sa gitna ng mga pinagdadaanan mo sa buhay, gumagana ang biyaya ng Diyos. At dakila ang biyaya ng Diyos. Palakpakan natin ng Lord, dakila ang biyaya ng Diyos. Even when we cannot be there physically, our prayers reach where we cannot go. They bring comfort, courage, and clarity to those we lift up, because God moves when His people pray. Kapag ang mga anak ng Diyos ay nanalangin, kumikilos ang Diyos. Can you say amen? Because grace is greater than all. Ang gawain ng panalangin ay naging posible lang dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Kung wala po ang finished work, there is no way we can pray. The mere fact that we can fold our hands and bend our knees because of the finished work of Jesus. And it's all about Jesus and what He did on the cross. Can you say amen? Let's see them again. The three impacts every time you say, I am praying for you. Let's read them out loud. Malakas. Babasahin natin ng sabay-sabay at malakas na pagbasa. Sit up straight. Fasten your seatbelt. Ito po ang tatlong impact every time you say, I am praying for you. Ready? Number one. It reflects Christ-like love and grace. Number two. It strengthens and uplifts the soul. Number three. It releases God's power into their situation. Can you say amen? It reflects something, it strengthens the soul, and it releases God's power. That is the impact whenever we say, I am praying for you. Now let's do the life application. Life application number one. Don't just say, I'm praying for you. Do it. Don't fall into the cliche of saying, I'm praying for you, bro. Do it. I'm praying for you, sis. Do it. Huwag yung parang cliche lang. Pinagpe-pray kita, ha? Parang masabi lang, gawin mo talaga. Don't just say, I'm praying for you. Do it. True care follows through. Prayer is a powerful act of love that brings someone before God's throne of grace, where help is always available. Ang hindi natin kayang gawin ng Diyos. Ang hindi natin kayang maitulong o maibigay, kaya ng biyaya ng Diyos. So, pinakamaganda na pwedeng mo magawa sa sino mang mahalaga sa puso mo, itaas mo siya sa harapan ng Panginoon. Ipag-pray mo siya, sapagkat sa tuwing ipinapanalangin mo sila, dinadala mo sila sa trono ng Diyos kung saan ang biyaya ay palaging maaasahan. Hebrews chapter 4 verse 16. Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help in our time of need. Not only in our time of need, brothers and sisters, but also in the time of their need. Mga pangailangan ng mga mahal mo sa buhay. Ang iyong asawa, mga anak, mga mahal sa buhay, kamag-anak incorporated, at mga kaibigan.
ipag-pray natin sila. Sabihin natin, pinagpe-pray namin kayo, tapos gawin natin. Number one, don't just say, I'm praying for you. Do it. Number two, pray for anyone you know in need. Pag may kilala kayo na may pangangailangan, nabalitaan nyo may pangangailangan, mayroon pong mga pinagdadaanan, huwag mo nang hilingin na ipag-pray mo kami ha. Matik na. Ipag-pray mo na agad kung sino man ang nangangailangan. Automatic sa isip ko, pag nakasalubong ako ng ambulansya, nagwawangwang, nagmamadaling papuntang ospital, I pray. Lord, sino man ang nasa loob ng ambulansya na yan, I lift that person before you and I speak healing in Jesus' name. Di ko kilala yon. Pero automatic sa isip ko, nangangailangan siya ng panalangin. Pagka nakadaan kayo ng aksidente, mayroong mga nakita kayong natumbang sasakyan, Lord, I speak protection sa sino mang involved sa accident na yan. Why? Because there is a great need. Sa isip mo, automatic ng manalangin sapagkat naniniwala ka sa kapangyarihan ng panalangin. Pray for anyone you know in need because prayer is a beautiful act of grace that carries their burden before the Lord. It may seem small, but it connects their need with God's unlimited supply. Parang maliit na bagay lang, pero ang ginagawa mo, yung malaking pangailangan ng sinumang ipinagpe-pray mo, i-connect mo sa Diyos na pinagmumula ng lahat ng bagay at hindi maubos ang kanyang masaganang supply. Can you say amen? Your prayer can bring comfort to the anxious, strength to the weary, and healing to the broken. In that moment, you become a channel of God's compassion, love, and grace. Maging daluyan ka ng yakap ng Diyos. Awa, pagmamahal, pag-ibig at grasya. At magagawa mo yan sa panahon na ikaw ay nananalangin para sa iba. Not only say, I'm praying for you. Do it. And pray for those who are in need. Beautiful. Number 3, pray for those God puts on your heart. Ipanalangin mo ang sino mang inilalagay ng Diyos sa iyong puso. Sa panahon na hindi mo naman siya iniisip, biglang sumagi siya sa iyong isip, bigla siyang sumagi sa iyong puso. Maaring nangangailangan siya ng panalangin. Ipanalangin mo sino man ito. When someone comes to mind unexpectedly, it's often the gentle prompting of the Holy Spirit. Don't ignore it. Pray. Nagising ka ng madaling araw. All of a sudden, you just do not know. Nagising ka ng madaling araw. Biglang may sumagi na pangalan sa iyong isip. Biglang may inilagay na pangalan sa iyong puso. You pray. Because that is the prompting of the Holy Spirit. All of a sudden, you're not thinking of them. Pero biglang sumagi sila sa iyong isip. Only God knows. They may be needing prayer at that time. Pray. Pray, 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 pray. Pray for those God puts on your heart because He sees what they're going through, even if you don't. Your prayer could be the very means through which God sends comfort, strength, healing, or even divine protection in that moment. Sa panahong iyon, baka nanganganib ang tao na yan. Kaya ho, nagising ka. Naisip mo ang pangalan na yan.
O kaya all of a sudden, naalala mo ang pangalan na yan. Baka nasa panganib siya, nasa emergency siya. You'll never know. Always err on the side of grace. Even if not, maaaring hindi naman siya nasa emergency, maaaring hindi naman siya nasa panganib, walang nawala sa'yo kung sa panahong yon ipinanalangin mo siya. Pero paano kung nasa emergency siya? At ang panalangin mo maghahatid ng milagro, kagalingan, kapunuan ng pangangailangan, sa panahon na yon, ikaw ay naging daluyan ng biyaya ng Diyos. Can you say amen? Amen. Let's see them again. 3 life application. Now that we know, we can say, I'm praying for you. Ngayong alam na nating may impact ito sa buhay ng mga tao. Now, how can we apply this into our lives? Let's see them again. Tignan natin ang life application. Malakas, basahin natin. Ready, sit up straight. Malakas, sabay-sabay. Life application number 1. Don't just say, I'm praying for you. Do it. Number 2, pray for anyone you know in need. Number 3, pray for those God puts on your heart. Can you say amen? The big idea is, in Christ, I pray for others. Kay Kristo, ipinapanalangin ko ang iba. Ikaw ba'y na kay Kristo? Ipanalangin mo ang iba. Dahil nangangailangan sila ng iyong panalangin. Can you say amen? We do not want to end this broadcast without giving you the opportunity. Those of you who are watching this broadcast, the opportunity to receive Jesus today and be saved. The very reason you are watching this broadcast, because someone has prayed for you long enough, and today is the day of your salvation. Matagal ka nang ipinagpe-pray ng iba at hindi aksidente na napanood mo ang broadcast na ito. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. If you want to receive Jesus today and be saved, taas natin ang ating dalawang kamay sa lahat ng nanonood sa broadcast. Samahan po natin lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito. If not asking too much from you, let us lift up our both hands. Samahan natin ang ating mga visitors sa broadcast na ito at manalangin ng pagtanggap. Sige po, taas ang dalawang kamay, ipikit ang mata at sumunod tayo sa panalangin ng pagtanggap. Ariin mo na ito'y isang personal mong panalangin kung gagawin mo ito sa unang pagkakataon. Kung nagawa mo na ito, hinihiling ko na gawin mo ito alang-alang sa ating mga panauhin. Samahan natin sila sa panalangin na ito. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan, isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama. Sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ng sino man sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito, na nalangin ang pagtanggap sa unang pagkakataon. Tinataas po namin sila sa harapan. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Tayo po ay dumako sa gawain po ng banal na komunyon. Kunin po natin ang ating pong communion elements. And let's do this
together. All right, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po. Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Minsan pa, sabay-sabay, malakas. Ano po ang ating big idea? One more time, louder. Are you in Christ? Pray for others. Can you say amen? Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ you are forever. Charito!